Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation ng channel ng propesiya ng Biblia na tumutugon sa misteryo ng propesiya. Ako si Alan Dubre at kung may natutunan ka sa mga turong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Ngayon dahil diyan, tatalakayin natin ang isang espesyal na bahagi ng banal na kasulatan ngayon. Ang salitang narito sa 2 Korinto, Kabanata 12. Ngayon, kung sinusubaybayan mo ang huling turo, kung sinusubaybayan mo ang maiikling video na ginagawa natin, mauunawaan mo ang katapusan ng mga araw hindi nagmula sa Ebanghelyo Mateo sa kanyang diskurso. Ngunit sina Mateo, Marcos, Lucas ang huli mauuna, ang una mahuhuli. Ginagampanan sina Lucas, Marcos at Mateo. Ito ay ang diskurso ni Lucas pagkatapos ni Marcos o ni Mateo. Ito ang pagbubunyag ng isang panahong tinatawag sa itaas. Nang magsimula ito 8 taon na itinuturo namin mula sa aming isa pang channel, ang Ministry Revealed, nang una itong magsimula, ang bahaging ito sa itaas ang pinakamalaking misteryo. Wala pang 15 taon pero malinaw na mahigit 14 na taon. Ilang araw? Gaano katagal yon? Bueno, isiniwalat na namin simula noon na ito ay 50 araw at isisiwalat ko sa iyo ang detalyadong impormasyon tungkol dito. Ang 50 araw na ito, ang bahaging ito sa itaas, ay konektado sa diskurso ni Lucas. Samantalang ang diskurso ni Marcos ay 7 taon ng mga tatak at ang kay Mateo ay 7 taon ng mga trompeta. Ito ang nasa itaas sa loob ng 14 na taon. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang halimbawa. Tatalakayin natin ang 3 halimbawa kung saan ipapakita natin ang hiwagang ito ng nabanggit na bahagi ng panahon. Sa Ebanghelyo ni Juan, at tandaan, kung hindi ko babanggitin kung anong kabanata ako naroroon, tumingin ka lang sa kanan. Sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata 20, muling binuhay ni Jesus at iyan ang simula ng 50 araw. Nabuhay muli si Jesus at ano ang nangyari? Nakita siya ni Maria Magdalena, sabi niya, "Huwag mo akong hawakan, hindi pa ako nakakapunta sa Ama." Kaya't pupunta siya sa Ama at ano ang mangyayari? Babalik siya sa parehong araw ng gabi. Nang magawa niya ito, nakipagkita siya sa mga apostol at hiningahan niya sila ng banal na espiritu. Ano ang mangyayari? Umalis ang Panginoon. At kapag umalis ang Panginoon, babalik siya pagkalipas ng 8 araw. At ngayon, dito na nahawakan ni Thomas na nagdududa ang Panginoon at nakitang ito nga ang Panginoon. Kaya nagsimula ka na ng 50 araw, umakyat siya. Pagkatapos ay bumalik siya sandali. Wala siya ng 7, babalik sa 8 araw. Kaya nagsimula na ang 50 araw, babalik siya sa 8 araw. At saka ano ang pupuntahan natin? Pagkatapos ay dumako tayo sa Ebanghelyo ni Lucas sa Kabanata 24. At narito ang kwento ng dalawa na nasa daan patungong Emmaus. Sila ay lumalakad kasama ng Panginoon. Hindi nila namamalayan na ang Panginoon pala iyon. Sila ay umupo at kumain kasama ang Panginoon at siya ay umupo at pinaglilingkuran sila. Pagkatapos ay maglalaho siya. Tapos magpapakita ulit siya ng kaunti mamaya. Nang gawin niya yon, binuksan niya sa kanila sa Lucas 24, talata 45, ang kanilang pangunawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan at ibinigay niya sa kanila ang kanilang atas. Sinasabi nito, ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem at kayo ang aking mga saksi. Mapapansin mo na sa Lucas, Marcos at Mateo, silang tatlo ay magkakaiba sa kanilang mga pag-uusap. Iyon dahil may propetikong kahulugan sa katapusan ng araw para sa 3 bahaging iyon. Kaya ano ang nakikita natin? Ano mangyayari sa grupong ito? Sila lang ang sinabihan tungkol sa kanila simula sa Jerusalem. Sila lang ang sinabihan na sila ang kaniyang mga saksi. Gaano katagal ang panahong ito? Bueno, ngayon, ano ang 8 araw? Ano ang 8 araw? Simula ng araw, ito ang simula ng 40 araw. Kita mo, pumunta tayo sa Gawa Kabanata 1. Mababasa natin na pinahiran niya ang mga apostol ng Espiritu Santo. Sinasabi rin, siya'y nagpakitang buhay pagkatapos ng pagdurusa. Sa maraming hindi nagkakamaling patunay, napakita siya sa kanila sa 40 araw, nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya mayroon kang 7. At pagkatapos sa 8 araw, ang 8 araw ay nagsisimula ng kanyang 40 araw. Sa katapusan ng 40 araw, ilang araw na ang natitira? Mga 3 araw. At iyan ang makikita natin sa versikulo 5.
Sapagkat tunay na nagbautismo si Juan sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na hindi na malalaunan pa. Sinabihan na tayong lahat na ito ay 10 araw. Ang 10 araw ay magiging maraming araw. Na-miss na nila yon. 50 araw na magsisimula na. Babalik siya sa 8 araw. Ang 8 araw ay nagsisimula sa 40 araw at kakaunti ang natitirang araw na mga 3 araw. At ano ang mangyayari? Kung gayon, ito ay ang pagpapahid ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay isang larawan, tulad noong bininyagan si Kristo, ay isang larawan ng kalapati. Bueno, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pang magandang halimbawa. Ang Henesis Kabanata 7 at 8, kung saan ang mga araw sa propesiya ay maaaring maging mga taon at maaari ring manatili bilang mga araw lamang. Panoorin ito sa bersikulo 4 ng Genesis 7. 7 araw na lang at magpapaulan ako ng 40 araw at 40 gabi. 7 araw ka na bang nakakakita ng litrato roon? Sinasabi sa bersikulo 10. At nangyari pagkatapos ng 7 araw, ano ang magiging 8 araw pagkatapos ng 7 araw? Nahulaan mo na. At saka ano ang simula ng 40 araw? Nakikita mo ba kung paano iyon gumagana? Ngayon panoorin mo ito. Ituloy natin ang kwento sa Kabanata 8 sa talata 6. At nangyari sa katapusan ng 40 araw, kaya na ngayon 3 araw na lang ang natitira. Ay natingnan ang makikita natin sa makahulang larawan. Magkakaroon ng isang uwak na ipadadala. At pagkatapos, sino ang kinakatawan ng kalapati na paaalisin kasunod ng uwak? Ito ay kumakatawan sa Espiritu Santo. Kaya ano ang mangyayari pagkatapos ng 40 araw? Ang uwak ang unang ipinadala at gusto mong makita kung ano ang kinakatawan ng uwak. Sa Genesis 8, talata 7, sa Strong's Concordance, ang salitang uwak ay nagmula sa maitim nitong kutis na nangangahulugang arabo. Ang arabo nalilibot sa Jerusalem at dadalhin ang pagkawasak nito. Sa katapusan ng 50 araw, sa simula ng 14 na taon, ang arabo ang kakatawan dito. Ang pagiging uwak. Ngayon panoorin mo ito. Lumalabas ang kalapati sa edad na 50 araw. Kaya ano ang ginagawa ng raven? Ang arabo ay maglilibot sa Jerusalem. Papahiran ng kalapati ang tinatawag nating mga gawa 2.0, ang nalabing grupong ito ng mga manggagawa para sa Panginoon. And Mike Stars ay lalabas sila mula sa Jerusalem. Kaya nang sinabi, Enemy Primates ay dadalhin ng uwak ang pag-atake at pagwasak sa simula ng 14 na taon. Gusto mo bang ipakita ko ito sa iyo dito mismo sa Genesis 8? Sa talata 10 at talata 12, tingnan ang ating makukuha. Nanatili pa siya ng 7 araw, na parang 7 taon ng mga selyo, at nanatili pa siya ng 7 araw, gaya ng 7 taon ng mga trompeta. Pero panoorin mo ito. Ang salitang nanatili sa talata 10 ay ang salitang kapighatian, sakit, kalungkutan, paghihirap. Pero tingnan mo ito. Pareho lang ang salita pero hindi. Ang literal na kahulugan nito ay nanatili na parang maghintay at maging matiyaga. Bakit? Dahil sinisimulan nito ang 14 na taon sa pagsalakay ng bansa, laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. At nagsisimula ito sa uwak, ang Arabo na siyang sumalakay sa Jerusalem sa katapusan ng taon. Katapusan ng 50 araw. Hindi ba't hindi ka panipaniwala yon? Ngayon panoorin mo ito. Ang diskurso ni Lucas, kung matatandaan mo, ang diskurso ni Lucas sa isang dahilan, ang tanging diskurso na naglalaman ng talata bago ang kapighatian. Ito ay Lucas 21, versikulo 36. Kaya't magbantay at manalangin upang maituring na karapat-dapat makatakas sa lahat ng mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Makikita mo sa diskurso ni Lucas na dapat takasan ang lahat ng bagay, nangangahulugang kahit ang pagtakas sa lahat ng nakalista sa diskurso ni Lucas, dahil ang 50 araw ay nagsisimula sa pagtakas ng nobya bago ang kabihasnan. Ngayon panoorin mo ito. Sa Lucas Kabanata 21 simula sa talata 10, sinabi niya, magbabangon bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako, taggutom, salot. Pero tingnan mo ito. Makikita mo ito sa diskurso ni Lucas. Pero bago ang lahat ng ito, ibig sabihin, ito ay magiging isang yugto ng panahon bago maglaban ang bansa, laban sa bansa, at kaharian, laban sa kaharian. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, gaya ng makikita natin ay ang nakasakay sa pulang kabayo. Ano ang darating bago ang nakasakay sa pulang kabayo? Ang nakasakay sa puting kabayo?
Ngunit bago ang lahat ng ito ay ang 40 araw na panahon ng anak ng tao na darating bilang ang 40 araw ni Noe. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo. Sa Lucas Kabanata 17, simula sa talata 24, sinasabi, sapagkat gaya ng kidlat na sumisikat mula sa silanganan, hindi iyon ang pre-trib. Iyan ang tinutukoy niya tungkol sa post-trib na mababasa mo sa diskurso ni Mateo, Kabanata 24, versikulo 27, kung saan sa 29, sinasabi, at ito ang pagparito ng anak ng tao, hindi isa, kundi ang salitang ito sa Strongs, sa Mateo lamang, ay nangangahulugang nasa mga ulap. Ito ay kapag siya ay bumabalik sakay ng mga ulap bilang kidlat mula sa isang dulo, papunta sa isa pa. Ito ang tinutukoy niya sa Lucas 17. Ngayon, pakinggan natin ang susunod na sinasabi sa Lucas 17, talata 25. Ngunit una, parang pamilyar? Eksakto. Pero bago ang lahat ng ito ang ngunit una, ngunit bago rin ng lahat ng mga ito yung panahon, nagpatuloy siya sa pagsasabing ang kaniyang mga araw ay magiging gaya ng kay Noe at kinakatawan ng mga ito ang 40 araw gaya ng kay Noe. Hindi ba nakakatawa yan? Hindi ba't interesante iyan? Ipinakita lang namin na ang 40 araw, narito larawan mula 40 araw anak ng tao. Mula katapusan Juan patungo Lucas at Gawa, isa bilang 40 araw anak ng tao. At narito sinasabi sa ating kaniyang araw, magiging 40 araw Noe. Kita mo, pareho lang ang kwento, pero ano ang gagawin niya pagkatapos? Ano ang ginagawa ng Panginoon dito sa loob ng 40 araw na ito? Nagbabala siya na ang Jerusalem ay malapit ng kubkubin. And magkedor, sinalakay at winasak. Nino? Sa pamamagitan ng uwak na arabo sa harap ng Espiritu Santo. Ngayon ay kukubkubin ito ng uwak, ngunit hindi ito aatakihin hanggang sa matapos ang 50 araw, ang pagpapahid ng banal na Espiritu, dahil nagsisimula ito gaya ng nakita ninyo sa simula ng 14 na taon sa tiyempo ng nakasakay sa pulang kabayo. Kaya ngayon panoorin mo ito. Natatandaan mo ba, sabi ko, nagbabala si Jesus? Bueno, sa Lucas 21, versikulo 20, sinasabi nito, ito ang Panginoon na magbibigay ng babala habang narito siya bilang anak ng tao sa loob ng 40 araw. Sinasabi nito, at pagkakita ninyo sa Jerusalem na nakukubkob ng mga hukbo, kung magkagayoy talastasin ninyo na malapit na ang kaniyang pagkawasak at ang mga nasa Judea ay tumakas at umalis sila sa gitna. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Tingnan mo, at sila'y mga bubuwal sa talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. At ang Jerusalem ay yayapakan ng mga hentil. Hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil, tandaan bahagi ito ng ngunit una, iisa lamang ang darating bago ang nakasakay sa pulang kabayo at ito ay ang nakasakay sa puting kabayo, ang anak ng tao na darating sa loob ng 40 araw sa panahong iyon sa itaas. Kung napanood mo na ang mga nakaraang turo, naunawaan mo na ito mula sa diskurso ni Lucas, Kabanata 21, talata 25 hanggang 28. Sila ay magiging mga tanda sa araw, buwan at mga bituin, mga bansa kalituhan. Nangihina ang loob ng mga tao dahil sa takot na makita ang darating sa mundo. Sinasabi nito, at kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na paparating. At ang ibig sabihin niyan ay, sa kasong ito, nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito ang anak ng tao na darating upang simulan ang kaniyang 40 araw bilang nakasakay sa puting kabayo. Ngayon, panoorin mo ito. Sa Isaias, Kabanata 9, nakikita natin na magkakaroon ng magaan na paghihirap na nangangahulugang simula ng kapighatian. Magsisimula iyan sa isang tipolohiya ng propetiko. Sa lupain ng Neftali at Zebulun na isang larawan ng Haifa at Tel Aviv. Ronay Marian, Inawamagan ay na maikling digmaan na magsisimula sa 7 araw na kasalan sa langit. Pagkatapos, ano ang mangyayari? Taong lumalakad sa kadiliman, nakakita ng dakilang liwanag. Para sa atin, batay isinilang, anak ay ibinigay. Ano yung larawan na yan? Yung kapanganakan ni Kristo at ang kapanganakan ni Kristo, ano ang kwento? 40 araw? Mayroon kang 7 araw na magaan na sakit sa Haifa at Tel Aviv. At pagkatapos ay makikita mo ang anak ng tao na darating sa loob ng 40 araw. Ngayon panoorin mo ito.
Sa harap ng Syria at ng mga Filisteo sa likuran, kasama nila ay magdadala ng isang mapaminsalang pagsalakay laban sa Jerusalem at wawasakin ito sa parehong larawan ng 50 araw. Ngayon, paano natin ito nalalaman? Tingnan ang sinasabi sa diskurso ni Mateo sa talata 8, sapagkat ang bansa ay titindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Wala. Pero una, bakit? Dahil ito ay bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Nagsisimula yan sa nakasakay sa pulang kabayo na nagsasabing aalisin nito ang kapayapaan sa lupa upang sila'y magpatayan at binigyan sila ng isang malaking tabak. Mga kapatid, ito ang nabanggit na panahon na 50 araw